Inaresto naman ng pulisya ang 4 na hinihinalang miyembro ng isang sindikato na nagsusupply umano ng armas sa Abu Sayyaf Group. At ang kuta ng mga suspect malapit lang sa Campo Crame. Nakatutok si Mariz Umali. Matataas na kalibre ng armas, bala at mga grenade launcher na nasa 6 na milyong pisong halaga ang nasamsa mula sa umano'y big-time gun runner na si Unding Kenneth Isa, taga-Indanan, Sulu. Natunto ng mga armas sa kuta ng sindikato sa Barangay West Crame, di kalayuan sa Campo Crame. Arestado rin sina Hadjaris Demona Isa, Aljamer Akarab Mandi, at Hurbin Alhi Sahibol. Hindi raw basta-basta ang gun running syndicate na ito dahil sila umano ay nagsusupply ng mga armas sa Abu Sayyaf Group, mga warlords sa ARMM, pati na rin sa mga politiko sa naturang lugar. Most of the ammunitions are traced back to the government arsenal. We suspect na meron talaga ito silang contact from within the government arsenal dahil paano ito nakakalabas itong bala na ito kung wala silang contact. Papapiring squad natin yung sino yung gago na yan na gumagawa nito, itong pilferage nito. This is malaking offense ito, di ba? You are giving arms to the enemy. So, death by hanging ba yan? Death by musketry or death by firing squad? Ayon sa AFP, posibleng konektado ito sa 2 sundalo na nahuling nagbebenta ng mga bala sa ilang lawless elements. Naharap na ngayon ang 2 kawani ng AFP sa court-martial proceedings. There is a possibility na ito ay nanggaling sa ilang members, unscrupulous members ng AFP. Ayon sa PNP-CIDG, 2012 pa gumagalaw ang sindikato. Mula Maynila, isinasakay daw ang mga armas sa mga SUV sa Roro at dinadala raw sa Zamboanga at pagkatapos ay sa Jolo, Sulu. Umigting daw ang operasyon ng sindikato bago ang 2016 elections para suportahan si Isa na tumakbo pa sa pagkabisi-gobernador ng Sulu pero natalo. Nitong Agosto lang daw, ayon sa CIDG, dumating sa Maynila ang 2 sa mga suspect kasama ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf dalang matataas na kalibre ng baril sa utos daw ng isang Abu Sayyaf commander. Gusto raw ng teroristang grupo na palakasin ang kidnapping at bombing operations pero ayaw magsalita ng mga suspect ukol dito. Undergoing siya ng tactical interrogation. Sa tibay ng loob niya na ganito kalaki yung kanyang nininegosyo, buong buo, ayaw niya magsalita talaga. Tayo naman ay professional na police. We do it technically. We do not do it brutally. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.